May mga direktiba ito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng fuel subsidy na nagpapatuloy ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. May mga tagubilin din ng Chief Executive. May balita si Bombo Anali Soberano. Sinimulan na ng pamahalaan ang pagpapatupad ng fuel subsidy program para sa pampublikong sasakyan. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., layunin ng programa na matiyak na maayos ang sistema ng pamamahagi ng tulong pinansyal kasabay na pagsisimula nito ngayong araw. Bawat bus unit makakatanggap ng 10,000 pesos subsidy upang makatulong sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ipinaliwanag din ni Pangulong Marcos na iba't ibang paraan ng pagbabayad ang maaring gamitin. Kabilang dito ang digital payment gaya ng paggamit ng ATM cards na hawak ng mga driver at operator, pati na rin ang pag-issue ng cheque. Pinapayagan din ang cash bilang opsyon para sa mga hindi pa handa sa digital na sistema. Gayunman, hinikayat ng Pangulo ang paggamit ng digital payment dahil mas mabilis, madali at praktikal. Nananawagan din siya ng kooperasyon mula sa mga operators at driver upang matiyak na hindi masyadong mabibigatan ang mga pasahero sa pamasahe. Binigyang din niya na ang programang ito ay tugon ng pamahalaan sa pabago-bagong presyo ng langis sa buong mundo. Ayon pa sa Pangulo, maayos naman ang takbo ngayon. Hinikayat ng pamahalaan ang publiko at mga stakeholder na magbigay ng suhestyon upang lalo pang mapabuti ang sistema, maging mas mabilis, maginhawa para sa lahat. Sa huli, binigyan din ni Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pamahalaan, private sector at mga transport operator, masisiguro ang maayos at maginhawang biyahe ng riding public. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ating riding public ay hindi masyadong mahirapan unang-una at hindi sila masyadong mabigatan sa pamasahe dahil nga alam naman natin kung ano yung pangyayari. Nagbabago yung presyo ng langis all over the world. Kaya ito ang response ng pamahalaan. And of course, we are always in need of assistance and support and cooperation with the operators, with the drivers, din yung buong sistema. So this is what we are doing here now. We are having the briefing now from the OTR. Tinignan namin ang mga facilities. So far, mukha namang maayos. So let's just keep the system going. Tignan natin how it works. Kung merong maging problema o kung merong Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.